Happy Tuesday mga ka-faith! Tara, mag-devotion muna tayo upang ating araw ay sumaya, ang buhay ay gumanda dahil si Jesus ay ating kasama! Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true. When everything around me gives way, faithful and true, to lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true. When everything around me gives way, faithful and true, to lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Amen! Praise God sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Yan po ay mula kay Nick Racal. Thank you very much, Nick, sa magandang awit na iyong inihandog sa atin sa umagang ito. Magandang umaga pong muli mga ka-faith. It's another blessed Tuesday morning. Sana po ay patuloy kayong napapagpala ng ating morning devotion. Ang hangad po namin ay dulutan kayo ng pagkain at kalakasang espiritual upang sama-sama tayong mag-grow, lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At nawa ay patuloy itong magdulot ng inspirasyon at kagalakan sa inyo sa bawat araw. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling devotion sa umagang ito mula po sa Hebreo chapter 5 verse 8 to 9. Ganito po ang sinasabi. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ay naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Amen. Marami po tayong mababasang kwento about pagsunod, obedience o pagiging masunurin sa Bible. Subalit, ang greatest model of obedience, syempre, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. He obeyed until His last breath. Gaya ng isang tao, meron naman siyang choice. Pwede niyang piliing tumakas sa suffering, sa paghihirap,
na kanyang haharapin, wag na sundin ang pinagagawa ng ama, but he chooses to obey the will of God para sa kanyang buhay. Sa pasimula pa lang po, napakahalaga na para sa Panginoon ang pagsunod. Kung babalikan nga natin ang story of creation, hindi kinalugdan ng Panginoon noong sinuway ni Eva at Adan ang kanyang mga utos na huwag kainin nga yung bunga ng punong ipinagbabawal niya. Obedience is very important para sa Panginoon. Obedience is better than sacrifice para sa Kanya. Sabi doon sa Proverbs 21 verse 3, to do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sa Tagalog, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. Obedience is better than sacrifice. Ito rin yung pagtutuwid na sinabi ni Propeta Samuel kay Haring Saul. Balikan po natin ang kwento nila ni Haring Saul ng unang hari ng Israel na mababasa natin sa 1 Samuel 15. Na kung saan ang kwentong ito kung paano nalupig at nasakop ni Haring Saul ang mga Amalek. Kasabay nito ang pagsuway naman niya sa utos ng Diyos. At ganito po yung kwento. Through Prophet Samuel, sinabi ng Panginoon kay Haring Saul na lubusin ang mga Amalek at lipunin silang lahat. Wasakin mo ang lahat ng kanilang ari-arian at huwag magtitira ng kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa at kamelyo at asno. Kaya tinipon nga ni Haring Saul ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Amalekita at tinalo nga niya ang mga ito. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay ni Haring Agag. Si Haring Agag, hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, ang tupa at ang lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang niya ay ang lahat ng hindi na mapakikinabangan. Hindi niya sinunod ng buo ang inuutos ng Panginoon sa kanya. Kaya naman, muling kinausap ni Propeta Samuel si Haring Saul at sinabing nanghihinayang siya sa pagkapili kay Saul bilang hari, sapagkat tinalukuran niya at sinuway ang aking mga utos. Kaya kinabukasan, galit na sumugod si Propeta Samuel at kinausap nga ang hari. Pero sumagot si Saul at nangatwiran. Ang sabi niya, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay naman. Subalit ito ang pahayag ni Propeta Samuel na pinapasabi ng Panginoon sa kanya. Ang sabi doon ay, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinatakwil ka rin niya bilang hari. Yan po yung napakagandang kwento ni Haring Saul at ni Propeta Samuel kung paano siya ay itinuwid sa kanyang hindi pagsunod. To obey is better than sacrifice. Walang halaga sa Panginoon ang anumang handog na pwede nating ibigay kung hindi naman natin siya sinusunod. Hindi natin siya pinakikinggan, ang lahat ng handog ay baliwala. Akala siguro ni Haring Saul okay lang sa Panginoon ang kanyang ginagawa. Hindi niya daw pinatay yung pinakamainam na baka at tupa kasi, sabi niya, gagawing handog para kay Yahweh. Pero nasasaliksik ng Panginoon ang laman ng kanyang puso at ng kanyang isip. Alam ni God na nais niya ang kapangyarihan at ang kayamanan. Noong panahong iyon, sapagkat kapag ikaw ay mayroong malawak na lupain at maraming alagang baka, tupa, kambing, ikaw ay mayaman, ikaw ay makapangyarihan. At ito nga ang nais ni Haring Saul. Subalit, hindi mapapasinungalingan ng Panginoon. Alam niya ang motibo ng ating mga puso sa paghahandog. True relationship with Christ comes through obedience. Ang pagiging tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay makikita sa ating pagsunod sa kanyang mga aral. Hindi natin pwedeng pagtakpan ang ating disobedience sa pamamagitan ng paghahandog o pagsasacrifice ng mga bagay na inaakala nating malulugod ang Diyos.
God already gave the greatest sacrifice at hindi na natin kayang tumbasan iyon. Kaya nga ang maaari na lang natin gawin ay sumunod sa yapak ng Panginoong Hesus, sumunod sa kanyang mga aral, sumunod sa kanyang mga utos. Last 2 weeks po, we commemorate the greatest sacrifice and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Hindi na natin kailangan na tayo ay ipako pa sa krus para maging kaloob na handog. Naganap na, natapos na. So ano na ngayon ang mainam na sacrifice na pwede nating gawin? Ang pwede nating ibigay sa Panginoon? Your obedience. Ano nga po ang sabi ng Biblia about obedience? Ang bilin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa John 14:15. Ang sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, you will obey my commandments. Itong mga nakaraang Lenten season po, napaalalahanan tayo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinahayag niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Ngayon na ipinahayag ng Diyos sa atin ang kanyang greatest sacrifice, ikaw kapatid, ano namang sacrifice ang pwede mong ibigay sa Kanya? Ano kayang sacrifice ang pwede nating ibigay sa Panginoon? Maaring hanggang ngayon ay iniisip niyo pa rin, ano nga ba ang pinakamainam na offering, na sacrifice para sa Panginoon, na handog ang pwede nating ibigay sa Kanya? Kapatid, hindi naman humihingi o nag-e-expect ang Panginoon ng malaking bagay. Dahil ang sabi ng Panginoon sa atin, obedience is better than any sacrifice. Amen and amen. Tayo po'y manalangin. Kay buti mo, O Diyos, tunay na ikaw ay Diyos na buhay, banal, Panginoon, at karapat-dapat sa aming papuri at pagsamba. Salamat pa minsan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa kalooban ng iyong Ama, namatay, ipinako sa krus, inilibing at muling nabuhay, Panginoon. Ipinakita mo sa amin, Panginoon, ang tunay na modelo, Panginoon, ng pagiging masunurin. Sa kabila ng iyong mga pagtitiis at kahirapan, Panginoon, walang pasubali na sinunod mo ang kalooban ng Ama para sa iyo. Lord, salamat po sa greatest example na ito na iyong ibinigay sa amin. Ang dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo din kami na maging masunurin, Panginoon, kagaya mo. Ang dalangin namin, O Diyos, sa aming patuloy na paglilingkod, Panginoon, patuloy na paglalakbay sa aming faith journey, Panginoon, matunghayan mo, Panginoon, na ibinibigay lagi namin yung pinakamainam na handog sa iyo. At yun ay sa pamamagitan ng aming pagsunod. Lord, kung may mga pagkakataon hindi kami sumusunod sa iyo at ba sinusunod namin ang sarili naming kagustuhan, hindi ang iyong kalooban, patawarin mo kami, Panginoon. Patuloy na ang dalangin po namin, ituwid mo po kami, i-remind mo kami, Panginoon, at tulungan, bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon, ng strength, Panginoon, to do your will, Panginoon, para sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa paalala ng iyong mga salitang ito. Kay buti mo, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa araw na ito. Ang mga kapatid ko na papasok sa work, sa school, sa anumang gagawin namin sa araw na ito, Panginoon, pagpalain mo po kami. Patuloy ko din pong dalangin ang bawat inyong mga anak na kasabay kong nananalangin sa sandaling ito, dumudulog ng panalangin ng kagalingan sa anumang karamdaman, ng probisyon sa anumang pangangailangan, ng protection, ng guidance, Panginoon, ng wisdom, Panginoon. Patuloy na katagpuin mo po kami sa aming pagtawag sa mga panalangin, Panginoon. Tugunin mo po kami sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang mapapurihan namin sa araw na ito at sa bawat sandali ng aming mga buhay. Nawa ay mabigyan po namin ng ngiti ang iyong mga labi. Salamat, O Diyos. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Have a blessed Tuesday, mga ka-faith. Thank you so much po for joining and worshiping with us today. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At huwag po natin kalimutang patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos by sharing this video sa inyong mga kaibigan, sa kamag-anak, kapatid, kapuso, kapamilya. And magkita-kita po ulit tayo next Tuesday and every day dito pa rin sa Jesus ay kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Bye!